Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 631. Hindi ko inisip na isapubliko mo ang kaarawan ng iyong asawa na tulad nito. Fane. Ang iyong asawa ay tiyak na magiging masaya sa ito. Sa totoo lang, naiinggit si Yvonne. Selena hanggang sa isang lawak. Si Fane ay na-advertise na ang partido na malayo bago ang nagsimula ang kaganapan. Gustong-gusto niya ito kung ang isang tao ay upang tretuhin siya sa ganitong paraan. Ito lang. Iyon, ang mga ito, ang mga salita ay masyadong mataas na profile, labis. Mayroong kahit countdown sa petsa ng partido. Bukod dito, nakasaad dito na ikaw ang Diyosa ng tagapagligtas ng digmaan, at ang iyong asawa ay ang numero ng pamilyang Taylor. Isang kagandahan, nagsalita si Tanya, isang masikip na ngiti sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Huwag. Sa palagay mo ang iyong patalastas ay medyo labis na pinalalaki. Kasama nito, ang alam ng buong lungsod na ikaw ang nagligtas sa buhay ng Diyosa ng digmaan. Panipi. Nag-alok lamang si Fane ng isang tuyong ngiti, kahit na ang kanyang ekspresyon ay nagdidilim. Ako. Hindi ba ginawa ang mga flyer na ito? Habang nais kong pukawin ang kaarawan ng aking asawa. Ang buong lungsod at ito ang sorpresa na inihanda ko para sa kanya, hindi ko ginawa. Ang mga flyer na ito. Maaari bang gawin ito ng iyong pamilya? Kumusta naman ang iyong ina? Fiona, Andrew. Una nang ipinapalagay ni Tanya si Fane ay maaaring hilahin ang tulad ng isang romantikong paglipat, ngunit mas naisip niya ito, mas napagtanto niya iyon. Hindi ito ang nangyari. Si Fane, pagkatapos ng lahat, ay isang medyo mababang profile na uri ng tao. Kung ang Diyosa ng digmaan ay hindi inamin na si Fane ay nagligtas sa kanyang buhay dati, walang tao ay malalaman tungkol dito hanggang ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na dapat ipinagmamalaki ng kung may ibang tao sa sapatos ni Fane, sasabihin nila lahat ng tao tungkol dito. Gayunman, si Fane ay hindi kailanman kumuha ng ganito bilang kanyang kabisera upang ipakita. Hindi yun maaaring, matanda na sila. Bakit sila mananatili? Ang kanilang mga ilong sa aking negosyo. Ang ngiti ni Fane ay bumagsak sa isang nakasimangot. Hindi. Maraming tao ang nakakaalam tungkol dito tulad ng nabanggit ko na lang sa madaling araw. Kahit na ang matandang Master Taylor ay hindi alam tungkol dito. Bakit ang isang tao? Isa publiko ito. Fane, tingnan. Sa sandaling ito, itinuro ni Yvonne ang isang taxi na nagmaneho ng parke. Ang mga eyeballs ni Fane ay halos lumabas sa kanilang mga socket kung kailan. Napagtanto niya kung ano ito. Ano ang nangyayari? Bakit ganito? Ang pagsasapubliko ng mga salita ay patuloy na nai-broadcast sa taxi. Kung iyon ang kaso, alam na ba ng buong lungsod? Fane, nagsisinungaling ka ba sa amin? Kailangan mo gumastos ng maraming pera sa matinding advertising na ito. Bakit may gagawin ito? Bukod sa pagsisikap na maging romantiko sa iyong asawa at para sa sorpresa na kadahilanan. Sino ang gumastos ng pera upang maipahayag ang partido na ito sa iyong ngalan ng wala? Dahilan. Tumingin si Tanya kay Fane na may ngiti na parang nakita niya sa pamamagitan niya. Huwag magpanggap at tanggihan ito. Magaling ka talaga sa pag-arte at pagpapanatili ng mga lihim. Tungkol sa kaganapang ito, hindi nagsalita si Fane. Bakit ginawa iyon hindi magpanggap at tanggihan ito kakaiba? Naisip niya ito. May isa pa. Taong nakakaalam tungkol dito, Zina, ngunit kung ito ay kanya at ideya ni Ivan. Bakit handa silang gumastos ng pera upang matulungan ang pagpapahayag ng partido na ito? Fan. Naisip sa kanyang sarili. Wala silang motibo na gawin ito. Binigyan ko si Ivan. Isang matalo, kaya dapat nila akong mapot. Bakit pa rin sila gumastos ng pera at gumagawa ng isang bagay na ganito? Isang pag-iisip pagkatapos ay nangyari kay Fane habang ang kanyang mga mata ay naiilawan. Pataas alam niya kung bakit. Tanging siya, Selena, at Ben ang nakakaalam na hindi siya lason. Habang ang parehong Zina at Ivan ay sigurado na siya ay nalason na. Kung iyon ay ang kaso, ang gamot ay magkakabisa sa paligid ng 30 araw mula sa araw na natupok niya ito. Nagkataon ba na ang araw ay nangyari na si Selena? Kaarawan. Kaya, ang parehong Sly Dogs Ivan at Zina ay nais na gumawa ng isang malaki sa bagay na ito. Naghihintay sila upang makita kung paano mabibigo si Fane doon. Araw. Anong uri ng isang eksena ang magiging kaarawan ni Selena? Ngayon ay pinona pa nila upang maipahayag ang pagdiriwang. Kahit na nakansela ito.
Si Fane at ang pamilyang Taylor ay ang mawawala ng mukha. Sila ay, kahit na mas masaya kung nangyari ang partido tulad ng dati. Ano ang isang kamangha-manghang pamamaraan na ito? Ay, malamig na ngumiti si Fane sa sandaling nagawa niyang tapusin ang lahat. Parang, na ang ibang partido ay nakalaan upang mabaygo. Kabanata 632. Ano ang ibig mong sabihin sa Shem? Alam mo ba kung sino ito? Tanong ni Tanya. Tama ang instant na iyon. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ng lolo ni Tanya na tulungan si Fane. Sa lahat ng nakuha niya, ang taong ito ay may mahalagang pagkakakilanlan. Parang gusto niya. Si Fane ay nakakakuha ng higit at mas mailap. Ito ang mahiwagang pakiramdam na iyon. Ginawa siyang nais na makilala siya ng higit pa. Naniniwala siya na hanggat siya aktibong kasangkot ang sarili kay Fane, malalaman niya ang kanyang tunay pagkakakilanlan. Ang paghusga mula sa tugon ni Fane sa flyer na ito, parang ito. Ang publisidad ay ginawa bilang isang sinasadyang pag-atake laban sa kanya. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano ang gayong publisidad ay maaaring isaalang-alang bilang isang pag-atake. Hindi ko alam kung sino ito. Ay, ngunit mayroon akong hinala. Huwag kailanman, hayaan. Panahon na upang pumasok at mag-enjoy ating sarili. Ngumiti si Fane nang walang pasubali at lumakad papunta sa libangan. Ang pasukan ni Park. Sumimangot si Tanya habang tinitingnan niya ang figure ni Fane. Kaya niya, tingnan na ginawa ni Fane ang kanyang mga hula ngunit ayaw sabihin ng anuman. Gumalaw ang buong lungsod. Matapos itong mamalang, natanto ni Tanya na pukawan ang buong lungsod dito ay nangangahulugan na ang higit na kaganapan ay na market, mas marami. Mahal na KAHITAN ang kaganapan ay kailangang maging. Nangangahulugan ito na kailangan niyang gumastos ng higit pa. Pera. Kung nais lamang ni Fane na gumastos ng halos 10 hanggang 20 milyon, iyon ay hindi pukawin ang lungsod. Hindi kahit 1 bilyon ang maaaring makamit iyon. Hindi. Fane lost face kung ang patalastas na ito ay na-market ng labis. Ang mga taong ito, nais ni Fane na mawala ang kanyang mukha at hindi makaya ang gastos ng isang malaking kaganapan upang mapasaya nila siya. Ang taong ito ay isang mababang buhay, tama. Sila. Sa halip gumastos ng pera upang matulungan ang Fane market sa partido upang mawala si Fane. Mukha. Isang malamig na smirk ang lumitaw sa mukha ni Tanya nang siya ay dumating doon. Pahayag. Maaaring hindi ito alam ng ibang partido, ngunit mayroon ang pamilyang Drake. Nag-iisip ng mga paraan upang makapasok sa magagandang libro ni Fane. Hindi mahalaga kung ito ay 10 bilyon o 100 bilyon, kukuha sila ng anumang halaga at tulong. Fane na parang ang halagang iyon ay wala sa kanyang pamilya. Alam ni Tanya si Fane. Dapat ay naisip din ito. Tumakbo siya hanggang sa Fane, nahuli sa kanya, at tiniyak, huwag ay stress ito, Fane. Ito ay isang magandang bagay na ang ibang tao nakatulong sa iyo sa bahagi ng ad. Tumulong sila sa pagputol ng mga gastos. Iyon ay tama. Ngumiti si Fane, hindi nais na sabihin pa. Sa sandaling ito, bumili na si Sharon ng 4 na tiket at binigyan ng isa sa bawat tao. Samantala, sino ang taong iyon? Sinabi ng isang random na park-goer. F*6, inggit ako. Siya, mayroon siyang 3 magagandang kababaihan sa paligid niya, ungol niya. Ang iba pa, agad na tumingin ang mga tao at naiinggit din sa kanilang nakita. Ang nakita niya, hoy, lahat ng 3 sa kanila ay mga kagandahan. Ang isa sa kanila ay hindi lamang ang isang magandang figure, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang sobrang nakakaakit din. Nagtataka ako kung ano ang mga ito. Ang mga kababaihan ay tulad ng, haha, huwag mo ring isipin ito. Ang mga babaeng ito ay tumingin. Tulad ng mga ito ay nagmula sa mga mayayamang pamilya, kaya natural lamang na ang taong ito ay tulad ng mayaman. Kung hindi man, bakit ang mga babaeng ito ay kasama niya? Mga normal na tao. Tulad ng sa amin ay maaari lamang tumingin. Ang isa sa kanila ay ngumiti ng mapait. Tumingin siya kay Tanya. Mahaba ang mga binti at sa ilalim ng kanyang maikling palda, at siya ay bumulwak ng walang gusto. Kabanata 633. Ang mga park-goers na ito ay maaaring tumingin lamang sa kanila mula sa malayo. Samantala, isang tao. Hindi kalayuan sa kinaroroonan nila, naririnig ang kanilang pag-uusap. Ang lalaking ito. Nagkaroon ng maraming mga kabataang lalaki at kababaihan na kasama niya. Hindi ba iyon Miss Drake? Nagsalita ang tao. Alam niya na ito ay si Tanya sa sandaling napansin niya ito, at siya ay nagulat na makita siya rito. TSK? TSK. At tila hindi lang si Tanya. Dito, narito rin ang magandang Ivan at Miss Sharon. Ano ang paningin nito?
Ay, nagseselos ako sa pagtingin lamang dito. Talaga. At sino ang lalaking iyon, Batang Master Lo? Isa sa kanyang mga kasama, isang tao mula sa pangalawang klase. Aristokratikong pamilya, nagtanong na may isang hindi kilalang ngiti. Maswerte siyang makasama. 3 gayong magagandang kababaihan. Ang Batang Master Lo ay nagmula sa isang pamilya na ay sa halip mayaman. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay isang pangatlong klase ng aristokratikong pamilya, kung gayon. Ang tanging magagawa niyang gawin ay ang pagtingin sa mga kasama ni Fane. Kahit na gusto niya ang mga magagandang kababaihan tulad ni Tanya at Yvonne. Alam niya doon ay isang pagkakataon na mabibigo siya kung sinubukan pa niyang ituloy ang mga babaeng ito. Pagkatapos, lahat, ang mga babaeng ito ay tumalikod sa maraming mga batang masters nang hindi ibinibigay. Isang pagkakataon. Haha, bueno, ang batang ito ay nakakakuha ng pansin kani-kanina lamang. Ito ang tao sa flyer. Ang Batang Master Lo ay may isa sa mga flyer. Natanggap niya sa pasukan sa kanyang mga kamay, sa gayon siya at ang kanyang mga kasama. Tinalakay ito. Hindi nila inisip na makakasalubong nila ang taong ito sa lalong madaling panahon. Oh, kaya ito ang manugang na nag-asawa sa pamilyang Taylor. Ang lalaki. Biglang naintindihan ang nangyari. F***, maswerte talaga siya sa kabaligtaran ng kasarian. Nakakasama niya ang magagandang kababaihan kahit saan siya nagpunta, at maging ang kanyang asawa ay isang magandang babae. Ano ang isang buhay na dapat kung tanging ako lang siya? Pagkatapos ay pinag-aralan ng lalaki ang flyer ng malapit at maasim. Nagkomento, gumalaw ng buong bayan. Isa lang siyang manugang na nagpakasal. Ang pamilya, maaari ba niyang makamit iyon? Narinig ko na siya ay isang ulo. Commander sa hukbo at nagastos na ng 1 bilyon sa iba pang mga bagay. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming naiwan sa kanya, marahil sa paligid ng 10-10 milyong. Maaari ba siyang tunay na mag-host ng isang partido na pukawin ang buong lungsod? Ang patalastas na ito. Dapat ay gasto sa kanya ng milyon-milyon dahil nasa buong lugar ito. Mga saloobin ko. Eksakto. Nakita ko ang maraming mga istasyon ng bus kasama ang patalastas na ito sa mga puwang ng ad. Dapat ay inilagay na sila kamakailan lamang. Kailangan niya upang gumastos ng maraming pera sa mga patalastas, blurted isang batang babae. Kabilang sa kumpanya, gaano karaming pera ang naiwan niya para sa kaarawan ng kaarawan. Tama iyon, ganap na tama iyon. Kung ang layunin ay upang pukawin ang buong lungsod, hindi ba kailangang maging maraming antas na mas mataas kaysa sa matandang Master Taylor? 70th birthday dinner. Kahit papaano, dapat itong gaganapin sa isang mamahaling bar. Ang kaarawan ng Old Master Taylor ay hindi naka-host sa isang labis na paraan, ngunit pinukaw nito ang buong lungsod. Tumango ang isa pang lalaki. Siya. Nadama na si Fane ay labis na napakarami kahit na hindi nagkakaroon ng maraming pera. Huwag masyadong mag-abala tungkol dito, ilang araw na lang ang natitira hanggang sa partido. Pupunta kami at tingnan mo noon. Nais kong makita kung paano niya mapuko ang buong lungsod. Ang Batang Master Lo ay magsisinungaling kung sinabi niya na hindi siya mapait sa puntong ito. Maaaring gumawa siya ng isang tanga sa kanyang sarili noon. Ito ay nakakahiya kung ang partido na ito ay hindi maganda gaganapin. Bumalik sa Fane at ang mga kabataang babae. Hayaan mo muna at i-play muna ang carousel. Walang maraming tao na pumila. Doon, ngumiti si Tanya at tiningnan si Fane na parang humihingi ng pahintulot. Ang hindi niya alam ay naakit nila ang maraming inggit na mata at puot sa Fane. Gayunman, si Fane ay patuloy na nakatitig sa isang taong may edad na may dilim. Mga baso at isang takip na hindi kalayuan sa kanya. Ang lalaking iyon ay parang problema. Ang tao ay may isang baston sa kamay na patuloy niyang itinuturo ng walang layunin sa lupa. Parang bulag pa siya ay may taas sa likod ng isang pangkat ng mabuti. Naghahanap ng mga kababaihan. Kabanata 634. Paano ito posible? Bulag lang siya, kontra kay Tanya bilang siya tiningnan ng bulag na lalaki. Ano ang mali sa kanya? Oo, ito ay sa halip malungkot na siya ay naging bulag sa edad na ito, ungol ni Sharon habang tinitingnan ang pareho. Tao din. Fane panloob na facepalm nang marinig niya ang pangangatuwiran ng mga ito. Babae. Tingnan ng mabuti, iginiit ni Fane, may mali sa kanya. Baston. Subukan at isipin kung bakit palagi siyang nasa likod ng mga batang babae na may suot na palda. Panipi. Si Yvonne ang una na yumapekto matapos marinig ang pag-login ni Fane, at siya agad na dumulas patungo sa dapat na bulag na may tubo. FCK. Ito.
Si Guy ay isang baluktot, siya ay nag-snap, at lihim siyang kumukuha ng mga larawan. Yvonne. Kinasusuklaman ng mga perverts na tulad nito. Paano ito posible? Siya talaga. Si Sharon ay. Tulad ng galit ng sa wakas ay natanto niya kung ano ang nangyayari. Si Sharon, kasama sina Fane at Tanya, na sinundan sa likuran ni Yvonne. Si Yvonne ang una. Maglakad papunta sa lalaki at itinulak niya siya sa lupa na may ganoong puwersa. Pervert ka. Ouch! Sigaw ng tao sa sandaling bumangga siya sa lupa. Pagkatapos ay sumigaw siya, tulong. Isang tao ang bullying ang bulag. Ang kanyang sigaw para sa tulong. Naakit ang pansin ng pangkat ng mga kabataang babae na naglalakad sa harap niya. At ang mga babaeng ito ay lumingon upang tumingin sa kanila. Ang yelt ng lalaki ay mayroon din. Naakit ang atensyon ng iba pang mga dumadaan. Ang mga kabataang babae, hindi alam. Ano ang nangyayari, nadama ng lubos na kakilakilabot para sa bulag na tao. Ano ang mali? Kasama mo, bakit ka nag-aapi ng isang bulag na tao? Kinurot ang isa sa mga kababaihan. Na ang dapat na bulag na tao ay nag-iikot sa likuran, at nadama ni Yvonne na darating ang abdo. Hanggang sa lalamunan niya. Oo, ito ay labis. Baliw ba ang babaeng ito? Bakit siya? Itulak ang bulag na tao sa lupa nang walang anumang dahilan. Siya talaga. Walang awa. Ano ang nasa ulo niya? Maraming iba pang mga tao ang nagsimulang mag-host. Mga pang-iinsulto at galit na mga puna kay Yvonne. Ouch! Ouch! Masakit ito. Panipi. Ang lalaki ay nagkukunwari na naramdaman sa paligid ng lupa bago siya hawakan ng kanyang baston. Pagkatapos ay tinapik niya ito ng maraming beses laban sa lupa bago ito itinaas ito. Sa ilalim ng damit ni Yvonne. Si Yvonne ay naging mas irate sa sandaling napansin niya ang kanyang kawalang galang, ang bastard na ito ay labis na matapang. Mayroon siyang abdo upang mabatak ang baston sa ilalim ng kanyang damit nang makita niya ang napakaraming tao na nagsasalita para sa ngalan. Sa kanya, bastard. Agad na lumakad palayo si Yvonne at nagtago palayo. Siya, sa sandaling ito, dalawang lalaki ang pinisil ang kanilang paglabas mula sa karamihan at sinira si Yvonne, ano ang mali sa iyo, babae? Paano mo masisira ang bulag na tao kapag itinulak mo siya? Hindi maipasok ang kanyang mga saloobin. Mga salita, lumakad si Yvonne sa lalaki at inalis ang kanyang tubo. Hindi ko hayaang umalis siya. Siya ay isang baluktot, at ang baston na ito ay ang kanyang instrumento upang kumuha ng litrato. Ay! Nakita siyang lihim na kumukuha ng mga larawan mula sa ilalim ng kanilang mga palda. Hoy, bakit ganito? Babae na umaagaw ng aking tubo. Agad na sumigaw ang bulag na lalaki. Ito ay masamang sapat na itinulak niya ako pababa, ngunit nagnanakaw pa siya ng aking baston at nagsinungaling. Ako, paano ito posible? Ang taong bulag na ito ay isang pervert na lihim na tumatagal. Mga larawan. Ang ilan sa mga tao ay nagsimulang maghinala kung ano ang sinabi ni Yvonne. Pagkatapos ng lahat, sino ang magtutulak sa ibang tao nang walang anumang dahilan? Avance. Nagsasabi ng totoo. Siya ay isang piraso ng basurahan na kumukuha ng mga larawan ng mga batang babae sa ilalim ng kanilang mga palda. Panipi. Kabanata 635. Itinulak siya ni Tanya sa pamamagitan ng karamihan habang siya ay sumigaw sa pagtatanggol sa kanya. Pinsan, Yvonne. Tama iyon. Nakita namin ang lahat sa aming sariling mga mata. Siya. Wala nang mabuti para sa pagiging mabait sa inyo. Naglakad din si Sharon. Paano mo masasabi na ang pambobuli niya ang bulag kapag siya talaga pagtulong sa iyo? Ito ay pagkatapos kapag ang isang tao sa gitna ng karamihan ay nag-aral kay Sharon. Maingat bago siya binigkas, hoy, hindi ba ito ang panganay na batang miss ng pamilyang George? Narinig ko na siya ay naging isang magandang babae. Hindi ko makikilala siya kung hindi ko narinig ang kanyang tinig. Napakaganda niya. Lady, ang magandang ginang na ito ay dapat na miss Tanya noon, di ba? Isa pang lalaki. Bulalas. Nagtataka ako kung bakit parang pamilyar siya. Miss talaga ito. Tanya. Ang ilan pang mga tao ay nagsimulang makilala din si Tanya, sa gayon nagsimula ang mga nagpalitan ng mga puna tungkol sa kanya. Wala silang ideya na magkikita sila. Tulad ng isang mahalagang tao. Naniniwala ako sa sinabi ni Miss Tanya. Si Miss Tanya ay A. Miyembro ng pamilyang Drake, ang anak na babae ng pinakamayamang tao sa gitna. Lalawigan. Bakit siya magsisinungaling sa amin? Isang babae ang nagsalita sa pagtatanggol ni Tanya. Oo, narinig ko na si Miss Tanya ay palaging tatayo laban sa kawalan ng katarungan, at aktibo siya sa paggawa ng charity work. Bakit siya magsisinungaling sa amin?
Marami. Ang ibang mga kababaihan ay sumama rin sa sinabi niya. Nagsimula ang bulag na lalaki. Paniking nang marinig niya ang kanyang at agad na iginiit, hoy, lahat ito ay A. Hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang baston lamang. Hindi ko rin. Tingnan ang kalsada, kaya paano ko sadyang maiunat ito sa ilalim ng isang palda. Kahit na iniunat ko ang tubo sa ilalim ng kanilang mga palda, aksidente lang iyon. Paano? Masasabi mo bang ginawa ko ito sa layunin? Tumahimik siya rito bago magpatuloy. Bukod doon, bulag ako. Kung sasabihin mo na lihim akong kumukuha ng mga larawan, bakit? Kukuha ba ako ng litrato? Hindi ko rin sila makita. Isa sa 3 lalaki na. Itinulak ang kanilang daan sa pamamagitan ng karamihan ay nagsabi kaagad, oo, ang babaeng ito. Hindi niya maintindihan para sigurado. Ang isa pang lalaki ay umakyat sa plato. Bata. Lady, mabait ka talaga, ngunit paano mo mali ang akusahan ng ibang tao? Ang pagiging bayani ay ang tamang bagay na dapat gawin at ang pagpapahayag ng positibong enerhiya ay hindi mali, ngunit ang pag-aakusa sa isang walang basehan ay masama. Ang huling ng 3. Nagpunta sa bulag na lalaki at nagsalita, hoy, kapatid. Mas mabuti kung hindi ka maglakad. Sa paligid ng mainit na panahon. Mayroong isang bahagyang mas malamig na lugar doon. Halika, hayaan mo akong dalhin doon. Oh, salamat. Kaya totoo na mayroong mas mabait na mga tao kaysa sa mga masasamang tao sa mundong ito. Hinaplos ang bulag na tao sa A. Tila nagpapasalamat na paraan, at ito ay lumipat ng marami sa mga manunood. Sa katunayan, mayroong tunay na mas mabait na mga tao sa mundong ito. Ano, si Ivan ay hindi nagsasalita. Posible bang siya at ang natitira ay mali tungkol sa kanya? Ang sinabi ng taong bulag na ito ay tila may katuturan. Bakit siya kukuha? Mga larawan ng damit na panloob ng ibang tao nang siya ay bulag. Hindi ito gumawa. Sense kahit na siya ay isang baluktot. Maghintay. Tulad ng nagtataka sila kung ano ang. Susunod, itinulak ni Fane ang kanyang paglabas mula sa karamihan at pinigilan ang lalaki. Ang tao na sumusuporta sa bulag na lalaki ay bahagyang natigilan. Same time siyang ngumiti sa Fane. Ano ito, kapatid? Mayroon bang kailangan mo sa amin? Fane. Napangiti ng walang pasubali, hindi ka pa mag-iiwan dahil wala akong sinagot. Mga katanungan. Bakit siya, isang bulag na tao habang inaangkin niya, patuloy na iniuunat ang kanyang. Baka sa ilalim ng mga palda ng mga batang babae na nakasuot sa kanila. Bakit hindi niya iniunat ang kanyang tubo? Sa mga may suot na pantalon. Fane chuckled. Huwag mong sabihin sa akin na ito. Nagkataon. Agad na nagtatanggol ang bulag. Bata. Huwag makipag-usap na walang kaparerekon. Hindi ko rin makita, at pinipintasan mo ang aking pangalan. Paano? Malalaman ko ba kung ano ang nangyayari? Haha. Kaya bulag ka, ikaw ba? Ikaw ba? Isipin na maaari kang magpanggap na bulag sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang pares ng madilim na baso. Panipi. Tumawa si Fane at agad na inunat ang kanyang kamay upang kunin ang dilim ng lalaki. Baso. Nagulat, ang katawan ng lalaki ay nagjolted sa biglaang paglipat. Nagsimula siya upang ilipat ang kanyang mga kamay sa paligid na parang naghahanap ng isang bagay. Bata. Nasaan ang aking baso? Ibalik mo sa akin. Bakit mo nais na agawin ang mga bagay ng bulag? Panipi. Kabanata 636. Malamig na ngumiti si Fane sa loob nang makita niya kung paano kumilos ang bulag. Siya. Direktang sinuntok sa ilong ng tao. Gayunpaman, sinuntok ni Fane ang napakabagal na bilis sa oras na ito. Ano ang ginagawa mo? Ang lalaking sumusuporta sa. Agad na nahuli ng bulag na lalaki ang braso ni Fane. Hindi lamang ikaw ay nagnanakaw ng isang bulag. Tao, ngunit gusto mo rin siyang talunin. Hindi makatuwiran para sa iyo na kumilos ito. Paraan. Hindi ka rin makatao. Haha, kung tama ang aking mga hula, parang. Ang 3 sa iyo ay nagtatrabaho kasama niya. Tama ba ako? Tumawa si Fane. Bahagyang inalis niya ang kanyang kamay at tinanggal ang kamay ng ibang partido. Tumingin siya sa kanila ng matindi. Magpatuloy sa pag-arte. Agad na ang 2 lalaki. Lumakad pasulong. Bata, pupunta ka sa dagat. Ano ang kalokohan? Pinag-uusapan mo. Sa amin, ikaw ay isang baliw na tao lamang. Ano ang sinasabi mo? Tungkol sa kapag sinabi mo na kami ay isang pangkat. Hindi mahalaga na binubuli mo bulag na tao, gaano ka manggahas na pahiding din ang aming pangalan. Tama iyon, pindutin mo siya. Sinabi ng lalaking nahuli ng braso ni Fane kanina. Ang 3 sa kanila kaagad.
Napapaligiran ng Fane. Gayunpaman, sinipas sila ni Fane at sila. Agad na lumipad. Bumagsak sila sa lupa ilang metro ang layo at ang bawat isa ay nagsusuka ng isang bibig ng dugo. Paano ito posible? Ang taong ito ay masyadong malakas. Ang mga tao na nakapaligid sa kanila ay naganap dahil sila ay labis natakot. Tila isa siya sa mga bodyguard ng pamilya Drake. Ang mga tao ng pamilyang Drake ay talagang malakas. Sinabi ng isang lalaki. Kaya't siya ang bodyguard ng pamilya ni Drake. Hindi nakakagulat na gagawa siya ng aksyon. Isa pa. Sabi din ng babae. Ang bulag na tao ay lumingon upang tumingin. Siya na. Natakot na ang kanyang mukha ay namutla habang itinuro niya ang kanyang tubo sa kaliwa at kanan. Kumilos siya ng kalmado at nagkunwari na parang wala siyang alam. Hinawakan ni Fane ang kanyang kamay sa isang kamao at direktang sinuntok ito sa lalaki. O Diyos, humihingi ako ng paumanhin. Mangyaring. Patawarin mo ako. Ang mga binti ng bulag ay humina at lumuhad siya sa harap ng Fane. Nang makita niya si Fane na sinuntok siya. Hindi ka ba bulag? Paano mo malalaman? Nasasantahin kita. Malamig na ngumiti si Fane. Ang kanyang gawa ng pagpapanggap. Pindutin ng tao ay naging sanhi ng taong bulag na ito upang ipakita ang kanyang tunay na mga kulay. Pagkatapos ng lahat, siya. Alam kung paano nakakatakot si Fane matapos makita kung gaano kalayo ang tatlong lumipad pagkatapos na maging sinuntok. Kapatid, patawarin mo ako. Hindi ako bulag, hindi talaga ako bulag. Lumuhad ang tao at humingi ng tawad. Halatang hindi siya nang ahas na magpatuloy. Nagpapanggap na bulag. O Diyos ko, sila ay talagang isang pangkat. Isang tao ang nagalit matapos nilang matuklasan ang katotohanan. Tila kami. Hindi maintindihan ang mga batang babae. Ang mga taong ito ay talagang mga perverts. Ang mga batang babae na. Ang bulag na tao ay lihim na kumuha ng mga larawan ng labis na takot. Sila. Hindi naintindihan si Yvonne kanina at ito ang naging dahilan upang agad silang makaramdam. Labis na nagkasala. Ang isa sa kanila ay agad na tumakbo at kinuha ang manipis bato. Tiningnan niya ang hawakan at sinabi sa sorpresa, "O Diyos ko, mayroon isang pindutan dito. Dapat mayroong isang maliit na kamera sa ilalim." Maraming tao. Napapalibutan siya at makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakakita sila ng isang maliit na kamera sa ilalim na bahagi ng tubo. Ngumiti si Fane nang walang pasubali. Direkta siyang humakbang. Ang hita ng lalaki na nagkukunwari na bulag. Magsalita, nasaan ang mga larawan? Kinuha mo, sinabi ng lalaki na may isang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga larawan ay kinuha ay automatikong na-save sa loob. Mayroong isang panloob na memory card. Sa loob dati ay na-save ito. Panipi, Kabanata 637. Para saan ang mga larawang iyon? Malamig na ngumiti si Fane at patuloy na nagtanong. Ako. Huwag isipin na para sa iyo na tumingin sa iyong sarili, di ba? Tumingin ang lalaki sa ang iba na ginamit ang lahat ng kanilang enerhiya upang umakyat mula sa lupa dati. Tumango. Oo, ito ay para sa apat sa amin upang tumingin. Nagtataka kami. Panipi. Nagtataka. Malamig ang ekspresyon ni Fane at mas pinaniniwalaan niya ang higit na lakas. Sa hita ng tao. Agad na sumigaw ang lalaki. Siya ay. Sa sobrang sakit na ang mga ugat sa kanyang noo ay lumitaw. Crack. Ang ingay ng mga buto ng pagbasag ay maaaring marinig ng malinaw. O Diyos ko, napakaganda. Lakas. Oo, ang bodyguard ng pamilyang Drake na ito ay hindi isang simple. Ganoon din ito. Nakakatakot na maaari niyang masira ang paa ng taong ito ng isang hakbang. Nakakasakit sa. Ang mga tao mula sa pamilyang Drake ay nagpapakamatay. Kung ang isang miyembro ng pamilyang Drake nais mong patayin ang isang tao, hindi ito naiiba sa pagpatay sa isang ant. Ang mga tao. Ang paligid ng mga ito ay nagsimulang talakayin kung ano ang nangyari. Miss Tanya, Miss Sharon, at ang magandang kapatid na babae, maraming salamat sa inyong lahat. Ang pangkat ng mga batang babae. Agad na lumakad upang pasalamatan si Fane at ang iba pa. Ikaw. Maligayang pagdating. Ako, si Tanya Drake, ay ipinanganak na ganito. Paano ko magagawa kapag nangyari ang ganoong insidente sa harap ko? Tumawa si Tanya at nagpatuloy. Ang pagsasabi, gayunpaman, pinakamahusay na kung mas maingat ka sa hinaharap. Huwag makiramay sa iba kapag sa tingin mo ay bulag sila. Lahat kayo. Upang obserbahan ng mabuti kung ang taong ito ay talagang bulag o kumikilos lamang na bulag. Panipi. Oo, salamat Miss Tanya sa pagtuturo sa amin ng isang aralin.
Naiintindihan namin. Tumango ang pangkat ng mga batang babae. Kinuha ni Fane ang baston at hinawakan ito ng lahat ng kanyang lakas. Ang hawakan ng tubo pagkatapos ay sumaire sa ilang mga piraso pagkatapos nito. Kinuha niya ang panloob na memory card. Lumuhad si Fane at sinabi sa lalaki sa harap ng kanya matapos masira ang panloob na card ng memorya. Sabihin mo sa akin ang totoo o ikaw. Maaaring hindi maprotektahan ang iyong iba pang binti. Halos nanghina ang lalaki. Sa sakit, patuloy siyang sumisigaw ng malakas dahil ito ay masyadong masakit. Paano ito posible? Siya upang magpatuloy sa pakikipag-usap kay Fane habang greeting ang kanyang ngipin. Ito ay isinasaalang-alang. Mabuti na hindi siya nanghihina. Ang iba pang tatlong lalaki ay nais na palibutan at attack Fane. Gayunpaman, natakot sila kaya hindi sila nang ahas na magsalita Salita ng masaksihan nila ang eksenang ito. Ibinaba nila ang kanilang ulo at tumayo. Doon, nais na mawala sila sa lugar na iyon. Pinakamabuti kong ang tatlo. Nang ikaw ay lumapit at ipaliwanag ang iyong sarili. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, gagawin ko. Patayin kayong lahat. Kumaway si Fane sa tatlong lalaki. Ang isa sa kanila ay nagpahid ng kanilang ngipin at nang itinaas niya ang kanyang ulo, tila mas tiwala siya. Bata. Pinakamainam kung hindi mo maging sanhi ang bagay na ito na tumaas. Ikaw ay isang bodyguard lamang ng pamilyang Drake. Walang magandang darating sa iyo kung ang bagay na ito ay tumataas. Bukod doon, hindi ba ang panloob na memory card ay nawasak ka na? Ano ang gusto mo pa ring gawin? Haha, nagbabanta ka ba sa kanya? Tanya. Nagsimulang ngumiti bago masabi ni Fane. Siya ang bodyguard ng aking pamilyang Drake. Nais mo ring kumuha ng litrato ng aking kapatid na si Yvonne. Hindi mo siya nasasaktan, ito ang pamilyang Drake. Sa palagay mo ba ay magiging kami? Takot. Kung ang isyong ito ay tumaas, maaaring hindi magawa ng pamilyang Drake magdala ng mga kahihinatnan. Orihinal na naisip nila na ang mga kalalakihan na ito. Natatakot kapag binanggit ni Tanya ang pamilyang Drake. Gayunpaman, wala silang ideya na ang taong ito ay ngumiti pa rin ng malamig at sinabi. Narinig mo ba ang tungkol sa Kingston Hall? Kaya't ikaw ay mula sa Kingston Hall. Hindi nakakagulat na ikaw ay arrogant. Nagdilim ang mukha ni Tanya matapos niyang marinig ang sinabi nila. Kabanata 638. Haha, natatakot ka na ba ngayon? Ang iba pang mga walang silbi na pamilya ay maaaring matakot sa iyong ang pamilya Drake ngunit ang mga tao mula sa Kingston Hall ay hindi natatakot sa iyo. Panipi. Ang lalaki ay nagsimulang tumawa ng malakas nang makita niya ang madilim na mukha ni Tanya. Malakas ang Kingston Hall. Mas malakas kaysa sa iyong pamilya. Sumimangot si Fane at nagkaroon ng seryosong ekspresyon. Malinaw na alam niya na si Tanya ay isang taong walang takot. At patuloy na gustong-gusto na lumikha ng isang pandamdam para sa iba. Hindi pa niya ito nakita. Takot. Gayunpaman, natatakot si Tanya sa nangyayari ngayon. Ginawa ito. Kakaiba ang pakiramdam niya. Posible bang ang mga nakatagong kapangyarihan na ito ay mas malakas kaysa sa ang pamilyang Drake? Tumingin si Tanya kay Fane at marahang ipinaliwanag, ito. Ang Kingston Hall ay may malaking bilang ng mga tagasunod at itinuturing na isa sa ang mas kilalang mga kapangyarihan sa gitnang lalawigan na ito. Bukod doon, mayroon sila. Medyo isang malaking halaga ng martial artist. Ang kanilang kapangyarihan ay maaaring labanan-laban ng aming pamilya Drake. Kung talagang magsisimula tayo sa isang pakikipaglaban sa kanila, wala tayo ang pagkakahawak sa kung sino ang mananalo. Tumango din si Yvonne at sinabi. Sa totoo lang hindi ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang pinakamahalagang punto ay iyon. Mayroon kaming isang pag-unawa sa isa't isa sa mga kapangyarihang ito sa kadiliman. Sila. Paunlarin ang mga ito at nabuo natin ang atin. Maayos ito hanggat walang nangyari. Panipi. Tumahimik si Yvonne bago magpatuloy. Siyempre, wala ito kung ito lang. Maliit na alitan. Gayunpaman, kung ang bagay na ito ay tumataas, magkakaroon lamang ng negatibo. Mga resulta para sa amin. Kahit na hindi sila lalabas at magkaroon ng isang malaking pakikipaglaban sa amin, sa aming ang kapangyarihan ay mapahina din noon. Ngumiti si Tanya ng mapait at sinabing, oo. Kung ang aming pamilyang Drake ay hamina, ang pamagat ng numero ng gitnang lalawigan. Ang isang pamilya ay kailangang pumunta sa ibang tao. May naiintindihan si Fane. Matapos niyang marinig ang mga ito, tila hindi natatakot ang pamilyang Drake sa kanila. Hindi sila naglakas loob upang labanan ang mga ito at ang kanilang kakayahan ay halos pareho. Kung ito ang kaso ba, paano sila makikipaglaban? Gayunpaman, baka hindi siya matakot kahit na
Kahit na natatakot ang pamilyang Drake. Nang hindi isinasaalang-alang kung paano mapupuksa ang Kingston Hall, anuman ang ginawa ng mga taong ito ay hindi madaling pakawalan. Sa ngayon, ang iba pang partido ay napaka mapagmataas at lahat ay naghahanap. Ang epekto nito sa mga tao ay napakalaki. Kaya, ihulog lang natin ang bagay na ito. Dito at umalis tayo, tama. Ang lalaki ay hindi maglakas loob na magpatuloy. Tanya, gusto lang niyang umalis ng mabilis sa taong nagpapanggap na. Bulag. Haha, mayroon ka bang ibang mga larawan? Paano posible na ang mga ako? Nawasak lang ba ang kinuha mo? Kumusta naman ang mga kinuha mo? Dati, ngumiti si Fane at nagtanong. Bata, huwag masyadong lumusot. Ikaw ay isang bodyguard lamang. Ano ang mabuting pag-uudyok ng isang kapangyarihan tulad ng Kingston? Dinadala ka ng hall. Galit na tinitigan ng lalaki si Fane at binyantaan siya. Ako. Isang bodyguard lang ngunit lalaki din ako. Maaari lang akong makisali sa kung ano man ako. Ayaw tuwing gusto ko. Kinuha ni Fane ang kanyang mga balikat na parang wala siya. Pag-aalaga, narinig ko na maraming maliliit na grupo sa ilalim ng isang malaking samahan. Hindi ka dapat mula sa Kingston Hall, di ba? Galing ka lang sa ilan. Ang mga maliliit na grupo sa ilalim ng kanilang kontrol, di ba? Ang tingin sa mga mata ng lalaki ay tumingin. Hindi matatag kapag narinig niya ang sinabi ni Fane. Malinaw na sinabi ni Fane ang tama. Bagay sinabi niya pagkatapos tumingin sa mga tao sa tabi niya. Bata, huwag. Sabihin mo kahit anong gusto mo. Bagaman kami ay mula sa berdeng kalangitan ng kalangitan sa ilalim ng Kingston Hall Control, hindi kami mga tao na maaari mong pukawin. Panipi. Kabanata 639. Green Sky Hall. Naisip ito ni Fane at sinabing, fine, maaari kayong pumunta. Bumalik muna. Bumalik at sabihin sa mga tao sa berdeng kalangitan na pupunta ako. Over bukas. Ngayon, kailangan nating husayin ang isyong ito at magkaroon ng mabuti. Dahilan. Kung hindi, hindi mo ako masisisi sa anumang aksyon na gagawin ko. Mabuti. Binata, ikaw ang nagsabi nito. Bukas, halika sa aming berde. Mag-isa ang Sky Hall at maghihintay kami para sa iyo doon. Ang lalaki ay nakaka-relax. Sa loob, hindi bababasa, siya at ang kanyang mga kaibigan ay maaaring umalis ngayon. Sa kanyang mga mata, sinusubukan ni Fane na maghanap ng isang paraan nang sabihin niya na pupunta siya sa nag-iisa ang Green Sky Hall upang maging sanhi sila ng problema. Tinansya niya na hindi si Fane. Matapang na pumunta sa Green Sky Hall mag-isa bukas. Pagkatapos ng lahat, kung talagang hinimok niya ang berdeng kalangitan ng kalangitan, nangangahulugan ito na hinihimok niya ang Kingston Hall. Ano man ang sinabi ni Fane ay upang makahanap ng isang paraan para sa kanyang sarili sa gayon. Si Tanya, na nagnanais na sumulong, ay hindi mapahiya. Matapos niyang sabihin. Yaong, ang tatlong lalaki ay kinuha ang ibang lalaki, na ang binti ay nasira, at mabilis na naiwan. Ikaw, hindi ka talaga pupunta bukas, di ba? Wala. Nakakatakot tungkol sa berdeng kalangitan ngunit kung pupunta ka doon at mas masahol pa. Ito ay isa sa alang-alang bilang pag-uudyok sa Kingston Hall. Si Ivan ay hindi. Tulong ngunit paalalahanan si Fane. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na ang ulo ng berdeng kalangitan ng kalangitan. At ang pinuno ng Kingston Hall ay mga kamag-anak. Dahil dito, ang mabilis na umuusbong ang Green Sky Hall kahit na na-set up na lang ito. Ang ulo ng berdeng kalangitan ay isang napaka-domineering at tuso. Tao. Tumanggaw si Fane matapos niyang marinig ito. Huwag kang mag-alala. Pwede kayong mga tao. Huwag pansinin ang bagay na ito. Sa ngayon, ito ang aking personal na negosyo. Personal. Negosyo. Nahiya si Ivan matapos niyang marinig ito. Siya ang isa na nagmamadali upang matulungan ang mga batang kababaihan. Bilang isang resulta, siya hindi maunawaan at kinamumuhian ng napakaraming tao. Sa kabutihang palad, humakbang si Fane. Saat nakalantad ang ibang partido sa oras. Kung hindi, magiging napakahirap para sa siya upang gawin ang paliwanag. Lalo siyang nagpapasalamat na si Fane ay kumilos ng makatarungan. Ngayon pagkatapos ng lahat, tinulungan siya ni Fane, kung hindi, mahirap ipaliwanag kanyang sarili. Ngayon, hindi bababa sa alam ng lahat na siya ay walang kasalanan. Wala siya. Sasabihin ni Idea Fane na ito ang kanyang personal na bagay. Huwag kang mag-alala, Fane. Napakaganda. Hindi ako malinaw tungkol sa Kingston Hall ngunit siguradong hindi siya natatakot. Nang berdeng kalangitan na ito. Mahinang ngumiti si Tanya at tumingin kay Fane, kung sino. Sa tabi niya, dati, nagtago sila sa kakahuyan sa labas ng lungsod at nakita ang nakakatakot na eksena sa kanilang sariling mga mata, 300 masters sila mula sa agila.
Clan. Kabilang sa mga ito ay isa sa 4 na mandirigma, ang Baldy. Sa huli, Fane. Ginamit lamang ang 10 minuto upang kunin ang lahat ng mga kalaban. Sige, natatakot lang ako. Na may mangyayari kay Fane kung mag-isa siya. Si Yvonne ay pa rin. Nag-aalala kaya sinabi niya kay Tanya. Tanya, bakit hindi natin sasabihin sa iyong ama? Ito at magdala ng mas maraming mga tao sa amin. Kahit na ito ay isang negosasyon lamang, ito ay tiyak na maging mas mahusay. Oo, huwag matakot sa kanila. Babalik ako at sasabihin sa aking ama tungkol dito. Magdadala din ako ng ilang mga bodyguard at sasamahan. Kayo, agad na tumanggaw si Sharon at sinabi. Maaari akong mag-isa. Kayong mga lalaki. Hindi na kailangang mag-alala at mag-enjoy lamang sa paglalaro. Hindi mo ba sinabi na gusto mo maglaro ng merry-go-round? Bakit hindi ka mabilis? Ngumiti si Fane. At nadama na mainit sa kanyang puso patungo sa pangangalaga ng 3 babaeng ito. Kabanata 640. Ang taong ito ay talagang isa sa isang uri. Nag-aalala ako tungkol sa kanya ngunit parang siya. Walang nangyari. Hinabol ni Sharon ang kanyang bibig at nagpunta sa linya sa pila. Fane, halika rin. Tumakbo si Tanya sa likuran ni Fane at tinulak siya. Nang makita niya na hindi niya sinamahan sila sa pila. Ayos lang, kayong mga lalaki. Sige at maglaro ng mag-isa. Pakiramdam ko ay ito ay laro ng mga bata at ito ay masyadong bata. Ngumiti si Fane ng mapait at medyo walang magawa. Hoy, ikaw ba? Tumatawag sa amin ng bata. Tumalikod si Yvonne at igulong ang kanyang mga mata kay Fane. Ako. Walang pakialam. Dahil narito na kami ngayon, kailangan mong kahit nasamahan. Sa amin at iPlay ang lahat ng mga laro. Tama iyon. Hahayaan ka naming maranasan. Isang batang katulad namin sa isang araw. Agad din ang sinabi ni Tanya. Fane, nakikinig sa ang tono mo. Posible bang hindi ka pa nakakapunta sa isang parke ng libangan? Panipi. Nag-isip si Sharon at hindi makakatulong ngunit tinanong. Ngumiti si Fane ng mapait at bahagyang pagdadalamati. Oo, nais kong pumunta sa lugar na ito mula noong ako bata. Gayunpaman, mahirap ang aking pamilya kaya maaari lang akong tumingin mula sa labas. Tulad ng paglalaro ng iba sa loob. Matapos akong lumaki, naging abala ako sa trabaho. Nagsimula ako. Nagpapadala ng mga takeaway at kalaunan, naging sundalo ako. Kaya hindi pa ako napunta. Ang nasabing lugar, kung gayon ito ay tama lamang. Maaari mong matupad ang mga panghihinayang na mayroon ka. Noong bata pa ka, kailangan nating iPlay ang bawat laro kahit isang beses. Sharon. Ngiti. Sa pamamagitan ng paraan, Fane, nasaan ang iyong ama? Bakit hindi tayo? Nakita siya. Bakit hindi mo siya nabanggit? Mausisa ang tanong ni Tanya. Naisip niya ito. Nagdilim ang mukha ni Fane nang marinig niya ito. Sabi niya. Isang madilim na ekspresyon, isipin mo siya na parang patay na siya. Wala akong ama, nakilala ni Tanya at Yvonne ang bawat isa sa mga mata at tumigil sila sa pakikipag-usap. Tungkol sa bagay na ito. Nakita nila na si Fane ay hindi lamang nagagalit nang mabanggit niya ang kanyang ama, may puot siya sa kanyang mga mata. Hindi nila naintindihan. Ano ang nangyari kay Fane dati na naging dahilan upang magkaroon siya ng gayong puot? Patungo sa kanyang ama. Pumunta, ito na ang aming oras. Agad nilang binago ang paksa. Nang makita nila na nagbukas ang pintuan at maaari silang pumunta upang i-play ang maligaya. Go round. Ang 3 beauties ay kumuha ng Fane at naglaro sila ng maraming mga laro bago. Pag-abot sa bahay ng multo. Hayaan, maaari na tayong bumalik ngayon. Sinabi ni Tanya. Isang bahagyang ngiti. Pinatugtog namin ang lahat. Oo, maaari tayong umalis ngayon tulad nito. Hindi maaga. Sinabi din ni Sharon na may ngiti. Maghintay, hindi ba sinabi mo iyon? Naglalaro kami ng lahat ng hindi bababa sa isang beses. Hindi maiwasang mapangiti si Fane. Nang makita niya ang sitwasyong ito, tinuro niya ang bahay ng multo sa harap nila. Hindi mo ba ito nilalaro? Hayaan na lang natin ito. Wala. Masaya tungkol dito. Ngumiti si Tanya. Oo, nakakatakot talaga ito kahit kailan. Nakikinig ka sa boses sa labas. Hindi ito masaya, umalis tayo. Si Sharon din. Napahiya. Haha, sa palagay ko ang dalawa sa iyo ay masyadong mahiyain at maglakas loob ka. Hindi pumasok. Tumawa si Fane. Wala akong ideya na kayo ay sapat na matapang upang maglaro ng mga roller coaster ngunit hindi ang ghost house. Gusto ko talagang maglaro ngunit ako. Sumama ka kay Tanya sa tuwing narito ako. Hindi siya sapat na matapang upang i-play ito. At kung paano walang kahulugan para sa akin na maglaro mag-isa. Inaasahan ni Yvonne ito.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.